Blood pupil ghost. Malusog na multo. Tara na, tignan natin anong meron sa ICU. Di kalayuan, sina twin ponytails at tusong matang lalaki ay nakasilip sa barrier ng ICU. Ang linis ng kama, ang lambot ng kutson, para silang nasa hotel. Sa kabilang banda, parang babuyan ang general ward. Nang maisip ni twin ponytails na baka sa pig pen siya matulog, kinilabutan siya. Agad siyang kinomporto ni tusong matang lalaki. Tignan mo yung long-haired girl sa kabila. Wala pa rin siyang ghost hanggang ngayon. Umiiyak na. Buti tayo, may matitirhan. Pero biglang napawi ang good vibes niya nang mapansin nilang paparating si Lingma. Mukhang chill pero may dalang hinanaing. Hindi nagpahuli si tusong matang lalaki. Uy, Lingma, may kontrata na rin kami, buo pa. Yung kalahating multo mo dudurugin namin. Ngumiti lang si Lingma, tusong boy. Parang palaka ka lang na nag-iingay. Mabagal ka naman, panabog lang ng alikabok. Nanggigil si tusong matang lalaki. Swerteng tsampang walang kwenta ka lang. Kung wala kang ghost, sasahig ka na tulong ngayon. Sumabat si twin ponytails. Kadiri kapag ikaw ang makakasama ko sa kwarto, mas pipiliin ko ng matulog sa labas. Kalma lang si Lingma. Huwag kang assuming. Kung gusto mo makasama ako, kumain ka muna ng mas maraming papaya. Biglang napasigaw ang long-haired girl. Palaga, ibebenta mo ba yung right mo sa general ward? Bibilhin ko. Mumiti si Lingma. Ha? Sa ICU ako. Bakit ko ibebenta? Nagulat si twin ponytails at tusong matang lalaki. 0.5 lang talent limit mo. ICU agad? Kung makapasok ka sa ICU, magsa-shampoo ako habang naka-handstand. Pero hinawi lang sila ni Lingma. Umatras kayo, ang mabait na aso di humaharang. Paglapit niya sa screen ng ICU, scanning, scan complete, qualified. Kumikirot ang bughaw na ilaw at nawala ang barrier sa harap niya. Napatulala sina twin ponytails at tusong matang lalaki. Imposible, 0.5 lang talent limit niya. Mas lalong narinis si twin ponytails. May daya to, imposibleng pekein ang talent. Inborn yan. Dapat may ginamit siyang pandaraya para lokohin yung formation. Congratulations to the host for obtaining 150 emotional collapse points. Pero ayaw pa ring sumuko si twin ponytails. Halika rito, basurang payatot, ire-report kita. Pero si Lingma, kakakuha lang ng bagong points, pinandilatan lang sila, saka pumasok sa ICU room. Pagpasok niya, napangiti siya agad, may mainit na hotpot sa mesa, mukhang mas masarap pa kaysa sa nasa labas. Ay, oo nga pala, nakakalimutan ko, hindi kayo pwedeng pumasok. Sayang naman, akin na lang lahat to. Tsk, kung meron lang sanang malamig na cola, perfect na sana. Galina sina twin ponytails at tusong matang lalaki. Lingma, hintayin mo lang kami. Biglang sumigaw si twin ponytails. Hoy, payat, nasa loob ka ba? Bibigyan kita ng 110,000. Ibenta mo na lang yung kwarto mo. Ha? Sino ka para utusan ako magbenta agad-agad? Ganyan lang ang tingin mo sa kwarto na nalasahan ko na ang hotpot? Ang yabang mo. Hindi talaga siya interesado. Ang totoo, gusto lang ni Lingma mag-farm ng points. Ang kwarto? Hindi talaga binibenta. Gigil na gigil si twin ponytails pero pilit pa rin nakikiusap. Kwarto lang ang gusto ko. Pagkatapos mo kumain, alis ka na. Isipin mo na lang, ang tatay ko ay mataas na opisyal sa Security Bureau. Kapag binangga mo ako, yari ka. Sumabat ang tusong matang lalaki, eager magpa-impress. Lingma, huwag kang mayabang. Kapag binangga mo si Miss, siguradong bagsak ka pagkatapos ng college entrance exam. Napangisi si Lingma. May naisip na siyang plano. Kung gusto mo talaga magpalit ng kwarto, pwede. Lumapit siya sa barrier. Pero may kondisyon. Tong asong ulol na to, kagat ng kagat sa akin. Kung sampalin mo siya, iisipin ko. Halos malusaw sa galit ang tusong matang lalaki. Lingma, lumabas ka! Sasapaking kita! Pero pinigilan siya ni twin ponytails. Kalma lang. Tiisin mo muna. Babawi tayo sa labas. Nagisit si tusong matang lalaki. Kung konting hiyalang kapalit ng proteksyon ng Sun family, okay na. Pilit niyang nilunok ang pride niya. Sige, gawin mo na. Mabilis na sampal mula kay twin ponytails. Congratulations to the host for obtaining 20 emotional collapse points. Pero hindi pa tapos. Ha? Yun na yon? Wala man lang tunog? Hindi ko narinig dito sa loob, sabi ni Lingma. Halos mabaliw sa galit ang tusong matang lalaki. Pero isa pang mas malutong na sampal. Congratulations to the host for obtaining 30 emotional collapse points. Umikot ng 2 beses sa pwesto ang tusong matang lalaki, lutang at nanginginig. Tumuro si twin ponytails kay Lingma, pasigaw. O satisfied ka na ha? Labas na. Pero ngumisi lang si Lingma habang nag-aambon pa ng bagong points. Ay sorry, walang deal. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni twin ponytails. Halos lumamon ng langit sa galit.
Wala akong sinirang usapan. Sagot ni Lingma. Sabi ko, iisipin ko. Hindi ko sinabing papayag ako. Trip-trip lang yon. Tinalikuran na lang niya sila at bumalik sa pagkain ng hotpot. Nagbabaga sa galit ang mata ni Twin Ponytails. Punong-puno ng puot at pagkasuklam. Tangina mo! Niloo mo ko! Tandaan mo to, pagbabayaran mo rin yan balang araw. Alo na, alis na tayo, sigaw ni Twin Ponytails. Congratulations to the host for obtaining 100 emotional collapse points. Napahinto si Lingma habang pipitasin na sana ang isa kang hiwa ng karne. Grabe, si San Lili nawala na talaga ng bait. Isang bagsakan, 100 points, panalo. Si Tusong matang lalaki naman, hawak-hawak pa ang pisning sinampal, galit na galit kapag nakabangga ka sa Sun family. Lingma, huwag ka nang umasang makakawala ka. Sulitin mo na ang yabang mo habang kaya mo pa. Tignan natin kung saan ka dadamputin pagkatapos nito. Pagdating ng alas 11:15, unti-unting dumilim ang mga ilaw sa pasilyo. Dalawa na lang ang natitirang tao sa labas ng mga kwarto. Isang matangkad na lalaki at isang long-haired na babae. Umiiyak na ang babae, nakakapit sa kamay ng lalaki. Wu Queen, ayaw mo ba talaga na hayaan akong bae matulog sa pasilyo? Paano kung may malevolent spirit ngayong gabi? Pwede bang ikaw na lang magbigay ng kwarto? Busog at sabik sa chismis, umayos ng higa si Lingma at pinakinggang mabuti ang usapan. Lumapit ang lalaki, hawak pa rin ang kamay ng babae, sabay sabing puno ng emosyon. Huwag kang mag-alala, may warrior type ghost na akong nakontract. Kung may umatake, sigaw ka lang. Lalabas agad ako para iligtas ka. Pero imbes na mapanatag, lalo pang kinabahan ang babae. Mahal mo ba talaga ako? Naninindigan ka pa rin ba sa pangakong poprotektahan mo ako? Sandaling natahimik ang lalaki. Bigla na lang humagulgol ang babae at yumakap sa kanya. Since ikaw na ang mas malakas sa atin, mas malaki ang chance mong mabuhay kahit nasa labas ka. Ako, wala akong laban. Kahit paatakihin ka, luluhod ako kay Sun Lily at sa iba para iligtas ka. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan. Tumingala siya at hinalikan ang lalaki. Wu Queen, mahal kita. Handa ka bang isakripisyo ang lahat para sa pagmamahal mo sa akin? Napuno ng damdamin ang sagot ng lalaki. Handa ako. Sige, kunin mo ang kwarto. Babantayan kita mula sa labas. Umiling lang si Lingma. Tangina ang tanga. Habang inaakay ng lalaki ang babae papasok sa kwarto, hindi niya napansin ang pulang usok na unti-unting bumabalot sa katawan niya mula sa likuran. Maya-maya, busog na si Lingma at humiga na. Ilang saglit lang, humilik na siya. Grabe ang lakas ng hilik, umabot pa sa kabilang kwarto ng General Ward. Nagpupuyo sa inis si Twin Ponytails, nakagigil ang kamao. Si Tusong matang lalaki naman, di na pinalampas ang pagkakataon. Niloko tayo ni Lingma. Paano magkakaroon ng ganitong kwarto ang ganyang bobo? At ayaw pa niyang makipagpalit? Tinatadyakan talaga niya ang pride mo. Lalo pang nainis si Twin Ponytails. Kailan pa ako, si Sun Lily, pinakitunguhan ng ganito? Hindi ito matatapos ng ganito. Pagkalabas natin dito, lagot siya sa akin. Pero sa sumunod na segundo, Ak! Kadiri! May natuyong dugo sa kama! Paano ako matutulog dito? Tunay na certified bootlicker, si Tusong matang lalaki agad hinubad ang shirt niya at inilatag sa kama. O yan, mas malinis na. Pahinga ka muna. Nang makita ni Twin Ponytails ang effort niya, napangiti siya ng bahagya. Thanks. Talagang naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala, pagkalabas natin, tutulungan kitang makaganti. Samantala, sa pasilyo, kabadong-kabado si Wu Queen habang paulit-ulit na tinitingnan ng kanyang relo. Umaasa siyang mabilis na lilipas ang oras. Kapag sumikat ang araw, ligtas na siya. Ngunit biglang, roar! Isang malakas na ungol ang umalingangaw mula sa dulo ng pasilyo, dahilan upang mapatalon siya sa gulat. Mula sa dilim, narinig ang mga malalakas na yabag na papalapit. Sa gitna ng nakakakilabot na atmosfera, lumitaw ang isang pares ng dugong pulang mga mata. Isang dambuhalang nilalang, higit sa 2 metro ang taas, suot ang nakakatakot na maskara at may hawak na chainsaw. Isang fierce ghost, patuloy na umuungol ang multo. Napakasarap na laman ng tao. Sa isang iglap, nabalot ng malabig na pawis si Wu Queen dahil sa matinding takot. Sa kanyang pagkabigla, ito ay isang malevolent spirit level na chainsaw ghost. Baguhan lang ako. Paano ko haharapin ang isang malevolent spirit level na multo? Sigaw niya sa kawalan. Ngunit hindi siya pinansin ng chainsaw ghost at patuloy na lumapit. Dahilan upang umatras si Wu Queen nang maipit sa isang sulok at walang matakasan. Nang pa siya siyang harapin ng banta, pinindot niya ang kanyang braso at sumigaw, "Lumabas ka, Broken Axe Ghost!" Sa sumunod na sandali, isang multong muka na may kasamang nakakakilabot na ulap ang lumitaw mula sa kanyang braso.
Biglang lumitaw sa harap niya ang isang multo na may hawak na sirang palakol. Ang Broken Axe Ghost na ginising sa kalagitnaan ng gabi ay mukhang naiinis. Masamang tumingin ito kay Wukwen. Bago pa man ito makapagsalita ng kanyang inis, narinig ang ugong ng chainsaw na papalapit. Ang chainsaw ghost ay papalapit na, hawak ang kanyang sandata. Sumugod ito habang sumisigaw. Laman! Gusto ko ng laman! Kailangan kong kumain. Ang Broken Axe Ghost na ngayoy lubusang kising ay tila natakot. Tumalikod ito kay Wukwen at nagtanong, Bata, sa tingin mo ba kaya ko to? Pero wala nang ibang opsyon si Wukwen. Wala na siyang magawa kundi ibuhos na lang ang lahat. Sa isang iglap, gamit lang ang isip, iniutos niya sa Broken Axe Ghost na harapin ang paparating na halimaw. Isang malakas na clang ang umalingawnaw ng magsalpukan ang chainsaw at ang dambuhalang palakol, nagkikislapan ang mga spark sa ere. Ang mga tao sa General Ward na nagising dahil sa ingay ay napatingin sa pasilyo, takot na takot, habang pinapanood ang Broken Axe Ghost na paulit-ulit na natatalsik pa atras. Bigla, may isang estudyanteng lalaki ang humarap sa isang long-haired girl na nagtatago sa ilalim ng kumot at sumigaw. Di ba boyfriend mo yon? Di ba mahal mo siya? Bakit ni mo siya tinutulungan? Ngunit sa di inaasahang susunod na sandali, hinila lang ng babae ang kumot papalapit sa muka at muling humiga, tila isang ostrich na nagtago sa buhangin. Paulit-ulit nitong binubulong, wala akong kinalaman diyan. Hindi ko siya kilala. Huwag niyong idamay ang pangalan ko. Napatahimik ang lahat sa sobrang kahihiyan sa ginawa niya. Sa mga oras na yon, si Ling Ma ay napangisi habang lumalapit sa harang ng pasilyo, suot na muli ang kanyang mga damit. Tingnan natin kung worth it na pakipagkontrata sa chainsaw ghost na to, bulong niya. Bigla isang napakasakit na sigaw ang gumalingangaw sa buong pasilyo. Ang dambuhalang paa ng chainsaw ghost ay bumagsak ng buong bigat sa ulo ng Broken Axe Ghost. Sumunod na narinig ay ang chainsaw habang hinahati nito ang braso ng kawawang multo na nagpupumiglas pero hindi makagalaw. Sa ilang iglap lang, parehong braso ng Broken Axe Ghost ay naputol. Sa sobrang kasabigan ng Chainsaw Ghost, dinampot nito ang putol na braso at sinimulang nguyain. Ngunit pagkatapos ng ilang kagat, bigla itong napangiwi at idinura ang laman. Bubulok na! Ang baho! Kadiri pala lasa ng laman ng multo. Gusto ko ng laman, kailangan ko ng laman, sigaw ng Chainsaw Ghost. Sa isang iglap, tinaas niya ang kanyang chainsaw at ibinagsak ito sa leeg ng Broken Axe Ghost. Wala pang pagkakataong makasigaw, tuluyan nang nahiwalay ang ulo nito. Gumulong ang ulo hanggang sa paanan ni Ling Ma. Pero imbes na matakot, si Ling Ma ay mukhang nasabik pa. This chainsaw ghost is something else, bulong niya. Isang tirada lang, ubus na agad yung isa kong kontrata. Bukod pa ron, matangkad, malaki ang katawan at halatang malakas. Malaki ang HP, solid ang damage. Meron na si Ling Ma ng Blood Realm Illusion ng Blood Pupil Ghost at stun ng Big Breasted Ghost. Puro control skill. Ang kulang lang niya, warrior type. Pwede to. Pagkatapos ng madaling araw, dapat makaisip ako ng paraan para magkaroon ng kontrata sa kanya. Samantala, matapos ang madaling panalo, muling umalulong ang Chainsaw Ghost. Gusto ko ng laman. Dahan-dahan siyang lumapit kay Wukwen na parang agilang handang tukayin ng sisiw. Doon lang tuluyang natauhan si Wukwen. Shakin, buksan mo yung pinto, bilis, magpapakain ako dito. Pero sa loob ng ward, si Shakin ay nanginginig sa akot, nakatalokbong sa kumot, paulit-ulit na binubulong. Wala akong naririnig, di ko kasali riyan. Habang pinapanood to ni Ling Ma mula sa ICU, napailing siya. Ganito pala ang true love, no? Touching naman yung samahan ni Wukwen at Shakin. Si Wukwen naman desperado pa ring humihingi ng tulong pero walang sumasagot. Lalong lumapit ang Chainsaw Ghost na amoy na nito ang preskong laman ni Wukwen. Sa susunod na sandali, tinaas nito ang chainsaw, handang umatake. Wala nang magawa. Tumigil sa sigaw si Wukwen, huminga ng malalim at sinubukan umiwas sa pag-atake. Pero grabe ang epekto ng pagkamatay ng kontratang multo niya. Habang nakakaiwas sa isa pang tirada, bigla siyang sumugod pa ibaba. Pilit na dumudulas sa pagitan ng mga binti ng halimaw. Pero mabilis ang Chainsaw Ghost. Itiniklop ang tuhod, sabay malakas na sipa kay Wukwen. Tumilapon si Wukwen. Bumangga sa pader at bumula ang bibig ng dugo. Naamoy ng Chainsaw Ghost ang sariwang dugo at lalo pang nanggigil. Gusto ko ng laman. Nakita niya si Wukwen na nanghihina sa sahig. Target locked. Pinaas niya ang chainsaw, tinutok sa kaliwang braso ni Wukwen. Ag! Sigaw ni Wukwen habang pilit pumapalag.
pero hindi na niya kayang lumaban. Sa isang higlap, putulang braso. Hinawakan ito ng chainsaw ghost, agad isinubo at ngumiti sa sarap. Preskong laman. Ang sarap, sobrang sarap. Walang iniwang laman, puro puting-puto na lang ang natira. Sunod na tinarget ng chainsaw ghost ay hita ni Wu Quen. Ay meron pa, gusto ko pa. Tinaas muli ang chainsaw, pero kahit naghihingalo na, napilitang tumalon si Wu Quen para umiwas. Alam niyang wala na siyang oras. Kinuha niya ang teleportation talisman sa bulsa. Mas okay nang bumagsak sa exam kaysa mamatay dito, isip niya. Pero sobrang taas ng quality ng talisman at isa na lang ang kamay niya, di niya mabuklat. Habang paibaba na ulit ang chainsaw, biglang sigaw si Lingma mula sa ICU. Bobo, gamitin mo yung bunganga mo. Tagatin mo yan, tulak mo gamit bidig. Natauhan si Wu Quen. Agad niyang kinagat ang talisman at pinilit niyang hilahin gamit ngipin. Eksakto sa pagbagsak ng chainsaw, binalot si Wu Quen ng gintong liwanag at nawala. Salamat, Lingma. Bulong niya habang lumalayo. Sa ospital, narinig bigla sa loudspeaker. Wu Quen, out! Nakita niyang nawala ang pagkain niya mismo sa harap ng mga mata niya. Kumulo ang dugo ng chainsaw ghost sa galit. Tumindi ang malamulto niyang aura habang sumisigaw kay Lingma. Nasaan ang karne ko? Ibalik mo. Congratulations to the host. Nakakuha ka ng 40 emotional collapse points. Nasa ICU na si Lingma, kampanting nakaupo at nambubuyo pa. Halika, kung makalusot ka, pakainin kita. Sabay labas ng dila. Bleh! Lalo pang na-trigger ang chainsaw ghost. Sumugod ito sa harap ng ICU. Galit na galit. Tinira ang protective barrier. Pero kahit may mga spark, hindi pa rin ito makalusot. Nagkunwaring napabuntong hininga si Lingma. Sabay yon. Oh, boring. May naisip siya kalokohan. Kinuha niya ang natirang maanghang na hot pot base. Pinahid sa braso niya, sabay ngisi. Teka, amuyin mo to. Naamoy mo ba yan? Gusto mo bang kagatin? Sa labas ng barrier na baliwang chainsaw ghost, ang halimuyak ng sinabawang laman na may cumin at paminta, kumalo sa aura ni Lingma. Tululaway ito habang nakadikit na halos ang mukha sa harang. Desperadong abutin ang pinanggagalingan ng amoy. Nakita ito ni Lingma, kaya naman pinagwawagayway niya ang kanyang may seasoning na braso sa harap ng multo. Ginagawan pa ito ng mga nakakatawang mukha. Lalo lang yan inasar ang gutom na chainsaw ghost. Sa sumunod na segundo, galit na winasiwas ng chainsaw ghost ang chainsaw niya habang walang awang binabangga ng chainsaw ghost ang protective barrier gamit ang kanyang chainsaw. Muli umalingaw-ngaw ang boses ng system. Congratulations for the host. Plus 60 emotional collapse points. Ngunit bago pa makapambuyo ulit si Lingma, biglang tumigil sa galaw ang chainsaw ghost. Hindi ko kaya. Hindi ko mapunit. Hindi ko makuha ang laman. Napagtanto ng halimaw na walang saysay ang lahat. Hindi siya makalusot. Pinatay niya ang chainsaw at napayuko. Mukhang malungkot pa habang papalayo. Medyo kinabahan si Lingma. Peste, kung hindi siya emotionally unstable, paano ko siya iko-contract? Kaya't walang paligoy-ligoy, sinimulan na niyang buksan ang barrier. Hoy, bobo! Sigaw ni Lingma habang lumalabas. Nandito ako. Gusto mo ba ng karne? May flavor pa. At ang salitang karne, yun ang magic word. Biglang napalingon ng chainsaw ghost, sabik na sabik. Laman? Gusto ko ng laman. Samantala, sa isang ordinaryong hospital room, isang lalaki, twin ponytails at lasis boy ang nanonood ng hindi makapaniwala sa tila mapanganib na mga aksyon ni Lingma. Nagulat at natakot sila sa nakita, habang ang chainsaw ghost naakit sa aroma ng cumin-flavored meat ay sumugod kay Lingma. Walang nagakala na mag-step back si Lingma, Stephen Curry sa protected barrier. Tumama ang chainsaw ghost sa harang. Muntik pang mapasigaw si Glasses Man sa pagkagulat. Congratulations to the host, plus 50 emotional collapse points. Maya-maya, napabuntong hininga siya at tuluyang tumalikod para umalis. Pero si Lingma, syempre hindi pa tapos ang kalokohan niya. Bumalik ulit sa labas at sumigaw. Bobo! Boboong multo! Hala sige, layas ka, di mo makukuha tong meat ko. Nainsulto ang chainsaw ghost. Napabalik. Tumakbo ulit kay Lingma. Pero syempre, certified tormentor ng mga multo, pasok ulit sa barrier. Aulit-ulit ito, parang eksena sa zoo kung saan pinagtitripan ng bata ang unggoy. Lahat ng nanunood, mga estudyante, multo at maging ang mga kawani ng ospital. Napapaisip na lang, si Lingma, isa siyang loko-lokong berdugo. Si Glasses Man, na talagang may galit kay Lingma, mumiti ng masama. Tingnan natin bukas ng umaga kapag wala na ang barrier. Tignan natin kung paano ka pupulutin. Pero di kinaya ng chainsaw ghost ang tuloy-tuloy na pang-asar. Naubos ang pasensya, naubos pati ang dignidad. Bigla na lang itong tumakbo palayo. Nagtilian ang lahat pero hindi dahil sa multo, kundi dahil si Lingma.
Siya na ngayon ang humahabol sa Chainsaw Ghost. Nagkaroon ng nakakatuwang eksena sa gitna ng A-level exam venue. Isang estudyante na kasandot nakangisi, hinahabol ang isang halimaw na gustong tumakas. Si Lingma, habang tumatakbo, pinakita pa ang braso niya. Oy, gusto mo ng malinamnam pang braso ng tao? Oh, eto, mainit-init pa. Naamoy ng Chainsaw Ghost ang malahatpat na samyongssal. Nayanig ang kaluluwa niya sa tukso. Putang ina mo, niloloko mo na naman ako. Nagpaandar hulit ng chainsaw si Chainsaw Ghost. Galit na galit at umatake kay Lingma. Ngunit huli na, biglang kumislap ang mata ni Lingma. Blood Prison Illusion, activated. Napako ang Chainsaw Ghost sa ere, kasama ang umiikot niyang chainsaw sa ulo niya. Lumapit si Lingma, may ngising parang demonyo. Namoy mo ba to? Di ba ang bango? Malinis? Pero hindi dry. Malaman pero di malansa. Dekalibreng karne. Nagwala ang espirito. Sa sobrang panggigil, kinagat pa ang sarili niyang dila dahil na-detect ng system na umabot na sa 90% ang emotional collapse value ng Chainsaw Ghost. Nagdesisyon si Lingma, tuloy-tuloy lang. May natitirang 10 seconds pa sa illusion. Sinampal niya sa pisngi ang Chainsaw Ghost. O eto, gusto mo ng meat, di ba? O sige na, kainin mo to. Ayaw mo? E di wag. Maarte ka pala eh. Sabi nga nila, huwag mo raw sasampalin ang mukha ng tao. Pero kahit multo, may pride rin. At pagpatak ng ika-10 segundo, hinambalos ng Chainsaw Ghost ang chainsaw pababa, ubod ng galit. Nagliyab ang buong ghost aura niya. Putres ka, Lingma, papatayin kita. Pero sakto lang, system prompt, emotional collapse 99%, contract option available. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lingma. Forced contract initiate. Sa loob ng utak ng Chainsaw Ghost, narinig niya ang isang robotic voice. Mr. Chainsaw Ghost, gusto mo bang maging contracted ghost ni Mr. Lingma? Igalang siya, mahalin siya, huwag siyang iiwan at samahan siya habang buhay? Pumapayag ka ba? Salamat sa iyong pagsang-ayon. Ha? Wala pa akong sinasabi? Ayoko? Congratulations. Contract successful. At naging ghost energy ang Chainsaw Ghost at sumanib kay Lingma. Sa braso niya, lumitaw ang isang bagong tattoo. Isang chainsaw na kapaikot sa bilog ng sigil. Ngiting-ngiti si Lingma. Nice. Pangatlong kontrata. Akin ka na ngayon. Samantala, ang exam proctor na kilala bilang Paper Manay, tahimik na pinagmamasdan ng lahat ng nangyari. Lubha siyang nagulat. Ilang sandali lang ang nakalipas. Nagwawala pa si Chainsaw Ghost. Pero ngayon, contracted na ito. Ang forced contract na yon ay isang bagay na kahit ang mga bigatin mula sa Security Bureau ay hindi basta-basta kayang gawin. Dahil dito, tumaas ang interes ni Paperman kay Lingma.